Napilitan ng pinalikas ang mga residente sa ilang barangay sa Ormoc City na itinuturing na landslide-prone areas. Nagdulot kasi ng mga bitak sa bundok at lupa ang magkakasunod na lindol nitong mga nakaraang araw. Bukod sa pinsalang idinulot ng lindol, problema rin ang supply ng kuryente at ang nasirang water system. Dahil sa lindol sa Visayas, patuloy rin na minomonitor ang paggalaw ng West Valley Fault sa Metro Manila. May report si JP Soriano. Tanaw mula sa himpapawid ang pinsalang iniwan ng magkakasunod na lindol sa Leyte nitong mga nakaraang araw. Ang ilang barangay na malapit sa bundok sa Ormoc City nanganganib dahil sa mga bitak sa lupa at mga landslide. Lugar na may mga cracks, tension crack ang tawagin, may bitak. And that would be the initiation of a landslide. So it can be triggered dalawa, malakas na lindol, either aftershock or another earthquake somewhere, or continuous heavy rain. And that would be a problem. Kaya rekomendasyon ng FIVOC sa Ormoc LGU. Iiwasan na magtayo on top of it. Pangalawa, kung saan malakas yung earthquake, na-shake din yung bundok na malakas kasi nandun sa bundok yung fault, nagkaroon din ng mga tension crack. Dahil dito, pinalikas na ng lokal na pamahalaan ang mga nakatira malapit sa landslide-prone areas. Ililipat daw sila sa mas ligtas na lupa para malayo sa panganib. Bukod sa landslides, problema rin sa Ormoc at iba pang apektadong lugar ang supply ng kuryente at water system na sinusolusyonan naman daw ng lokal na pamahalaan ng Ormoc. Dahil napakarami naming water wells dito, we are scared, ako personally, baka magkaroon ng sinkhole. That is why I'm asking the national government kung pwede tulungan kami dito sa Ormoc, ponduhan yung water system. Bukod sa nakadeklarang state of calamity, may plano raw ang Ormoc LGU na magsumite ng report kay Pangulong Duterte. Sa Panglao, Bohol, apektado na ang turismo dahil sa pawala-walang supply ng kuryente bunsod ng nangyaring lindol. Ganito rin ang problema hanggang sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Sinusolusyonan na raw ng National Grid Corporation of the Philippines ang problema sa kuryente sa mga lugar na apektado ng lindol. Dahil sa lindol sa Visayas, patuloy rin ang paghahanda ng Metro Manila Development Authority para sa pinangangambahang The Big One. Nakita namin doon na yung mga soil layers na di-displace nga ng mga previous na earthquakes na malalaki. And then we check kung meron doon mga datable materials, carbon-14 dating. And from there, we dated yung mga identified events na to. And may spacing sila ng mga 200 to 400 years. From there, we surmise na, okay, ang trend ng or ang cycle ng malalaking events, umaabot nga ng 400 years. Now, so if we add it to the 1658, we're reaching the point. Malapit ngayon na. Sa katunayan, masusubok daw sa ikakasang 3rd Metro Shake Drill ang kahandaan ng gobyerno maging ng publiko sa oras na tumama ang sakuna. Kaya pa po nating i-address kung may makaka-respond po tayo sa just in case na gumalaw yung West Valley Fault. Masabi ko po itong maka-respond kasi po pangatlong beses na po natin itong gagawin, and every shake drill ginagawa po natin ay na-address po natin yung mga kakulangan, no? JP Soriano, GMA News.